Sa pagpapatuloy ng kwento, habang naglalakad si So palayo, gumaan ang pakiramdam niya na tumigil na si Gojan sa pagpansin sa kanya dahil sa interes nito kay Qian. Samantala, patuloy na nag-uusap sina Gojan at Qian, na humahantong sa pinakamasamang kombinasyon ng kanilang destiny na nagresulta ng masamang enerhiya na umaaligid sa kanilang mga kapangyarihan. Sa pag-iisip na si Gojan ang mag-aalaga kay Qian para sa kanya, masaya si So. Iniisip na ang lahat ay magiging mas mabuti kaysa sa inaasahan niya. Samantala, isa pang emergency meeting ang ipinatawag ng second team leader ng ahensya. Sa panahon ng pagpupulong, tinanong ng leader si Chaisha tungkol sa mga ability ni Qian. Na ina-assume na siya ay isang ghostly grade, ngunit inihayag ni Chaisha na siya ay humanly grade lamang. Nang marinig iyon, tinanong niya kung may kasama siyang pumasok sa loob, at ibinunyag niya na si So iyon, kaya nagulat si Sangte. Iniisip na sumama si So sa kanya ngunit si Qian lamang ang nakatapos nito. Iniisip ng team leader na ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ibinahagi ni Chaisha na sinabi ni Qian sa kanya ang isang bagay na kakaiba, na naalala ang kanyang sinabi na pinatay niya ang mga fire frag at natagpuan ang isa sa kanila ay nakalunok ng isang ice crystal. Nang marinig iyon, nagulat ang team leader, na nagsasabi na naglagay sila ng barrier na naging imposible para sa mga monsters na makalapit sa Crystal Cave. Bilang tugon, binuksan ni Chaisha ang window na nagpapakita sa kanya na ang mga palaka ay gumagala sa kuweba at ang barrier ay wala, at ang mga halimaw ay lumapit sa mga kristal at kinain ang mga ito. Galit na galit sa pagpapahayag na ito, ang team leader ay tumingin kay Sangte, humihingi ng paliwanag para sa kanyang maliwanag na kapabayaan. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Sangte ang kanyang sarili, sinabi niya na nasuri niya ng maraming beses at tiyak na walang problema. Ibinahagi niya ang kanyang pananaw na kung ang mga silid ay na-clear ng mas maaga kaysa sa inaasahan, nangangahulugan lamang ito na mayroon silang mas mahusay na mga trainees. Bilang tugon, inihampas ng team leader ang kanyang kamay sa mesa, sinasabi na si Sangte ay mananagot para sa pahayag na iyon. Hinahamon si Sangte na aaminin niya na madali ang ginawa niyang plano, at dahil ito sa mga mahuhusay na trainees na makakapagpatuloy sa ikatlong yugto. Ibinaba ni Sangte ang kanyang ulo, hindi makasagot habang patuloy siyang pinipilit ng team leader tungkol sa pananagutan niya ang anumang potensyal na casualty ng mga trainee. Pinibigyang diin ng team leader na mula sa ikatlong yugto, magsisimula ang tunay na hamon, at kung wala silang tamang paghahanda, lahat sila ay mamamatay sa tunay na Demon Realm. Pinibigyang diin niya ang pangangailangang pagbutihin ng husto ng mga trainees ang bawat skill nila at babantayan din ang mga kilos ni So. Kinabukasan, narating ni So at ng iba pa ang entrance ng ikatlong silid, ngunit para lamang matuklasan ang isang mensahe na nagsasaad na ang petsa ng pagbubukas ng ikatlong silid ay ipinagpaliban, at sila ay nalilito. Pagkalipas ng ilang araw sa cafeteria, abala si So sa pagkuha ng kanyang tanghalian mula sa counter nang marinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa paraan ng pag-raid na sinabi sa kanila ni Qian. Habang iniisip ng isa na maaaring mali ang mga direksyon ni Qian, hindi sumasang-ayon ang isa, na nagsasabi na ang pagsisinungaling ay hindi makakatulong kay Qian sa anumang paraan. Gayunpaman, nakaramdam sila ng kaunting kainahinala. Iniisip na ang mga nakatapos sa ikalawang yugto pagkatapos ni Qian ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa kanya. Sa pagtalakay kina So at Gojan na nakatapos din ng mahabang oras, isa sa kanila ang nagpahayag na hindi na sila nagtutulungan, dahilan upang imungkahi ng isa na nag-e-explore sila sa halip. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni So na nag-ikot si Qian sa pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa raid, kaya naman siya ay inabandona ni Gojan. Maya-maya lang, may lumabas na window sa harap niya, nakita ang mensahe ni Chaisha, tinatawag ang lahat ng mga trainees upang makita siya sa bulwagan pagkaraan ng ilang oras lang, ang lahat ng mga trainees ay nagtitipon sa harap ng ikatlong tarangkahan at binati sila ni Chaisha, na nagsasaad na tinawag niya sila upang gabayan sila tungkol sa ikatlong tarangkahan. Itinuro ang gate sa likod niya, inanunsyo niya na papayagan na silang makapasok sa pangatlong gate, na nagdudulot ng excitement sa kanila. Ibinunyag niya na mula sa ikatlong gate at sa unahan nito, sila ay papasok sa tunay na mundo ng mga demonyo sa halip na training grounds na inihanda ng ahensya. Sa makatuwid, mula ngayon, inutusan niya ang lahat na kumilos ng sama-sama, na ito'y medyo na-disappoint si So.
Sinabi niya na ang environment sa tunay na mundo ng mga demonyo ay mas malala, at sila ay makakatagpo ng mas malakas at mas maraming iba't ibang mga halimaw. Inihayag din ni Chesha na babantayan sila ng mga divine being sa kanilang pag-raid sa Demon Realm. Itinuro niya sa kanila na sa tuwing maririnig nila ang tinig ng divine beings, hindi dapat agad sila mag-reply, check muna nila ang newly updated manual. Kasunod, lahat sila ay check ang manual at sinusuri kung ito ba ay na-update, habang si Chesha ay nagpapaliwanag ng karagdagang iba't ibang paraan upang makarespond sa iba't ibang sitwasyon sa Demon Realm. Isinasaad na ito lang ang maibibigay niyang payo, hinihiling niya na subukan nila ang kanilang makakaya na huwag mamatay, na nagpapataas ng kanilang pagkabalisa at kaba. Habang nagsisimula silang mabalisa at napag-usapan ang kanilang gagawin sa isa't isa, nakatayo si So, iniisip ang isang bagay. Maya-maya lang, may dumating na babae mula sa likuran, sinusubukan siyang gulatin, ngunit mabilis niyang nakilala siya bilang si Bomb at binati siya. Nagulat siya nang makilala siya, lumitaw ang kambal na kapatid ni Bomb mula sa isang side. Natatandaan na siya lamang ang hindi nalilito na di tulad ng iba. Bilang tugon, ngumiti si So, iniisip na hinding-hindi siya malilito simula noong sila ni Sua ang kumakausap sa kanila nang humiwalay siya kay Chian. Bukod dito, magkaiba sila ng destiny sa kabila ng pagiging kambal, hinding-hindi sila magkapareho sa isa't isa. Inactivate ang kanyang kakayahan na destiny detection, binuksan ni So ang destiny window ni Bomb. Nakita na siya ay kabilang sa primary draconic grade na may perpektong marksmanship ng isang primary ghostly grade. Pinuksan ni So ang destiny window ng kanyang kapatid na si Gyo, nalaman ni So na kabilang din siya sa isang primary draconic grade ngunit may ability ng one-shot perfect hit ng isang primary ghostly grade. Napabuntong hininga, naisip ni So na hindi na mababago ang mga pangyayari, na inaalala na sa kanyang nakaraang buhay, nakaligtas si Bomb habang namatay si Gyo sa ikatlong silid. Isinasaalang-alang na kailangan niyang subukang iligtas siya, tinawag ni So si Gyo, nagtatanong kung gusto niyang pumunta sa ikatlong bahagi kasama niya. Sumang-ayon, sinabi ni Gyo na ayaw niyang sumama sa kanyang kapatid, na ikinainis naman ni Bomb. Bilang tugon, ipinahayag ni So na gusto niyang kunin silang dalawa, determinadong ililigtas sila sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pinto ng silid, na kilala bilang The Room of Ice, na may kondisyon ng pang-hunting ng higit sa isa sa mga halimaw sa bawat kategorya sa Ice Valley sa loob ng 14 days. Dahil sa malakas na enerhiya ng tubig sa realm, ang destiny ni So ay hamina, na humahantong sa 10% pababa sa kanyang mga istatistika. Habang naglalakad sa lugar na puro yelo, ang kambal na magkapatid ay nagsabi tungkol sa malamig na panahon, na nagsasabi na hindi sila makakita ng maayos dahil sa snowstorm. Bigla silang nakatagpo ng kaibig-ibig na hitsura ng mga kuneho na cute na nakatitig sa kanila, na sinabi nila na mahirap patayin ang mga inosenteng nilalang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang isa sa mga mata ng kuneho ay nagsimulang namula at may matinding hangarin, at sumugod sa kanila, na naging sanhi ng pag-slash sa kanila at patayin sila. Matapos patayin ang mga kuneho, natuklasan nila na ang mga nilalang na ito ay talagang mga kuneho na may sungay malapit sa mata na kabilang sa primary insect eel grade. Matapos patayin ang lahat ng mga kuneho, silang tatlo ay umupo at tumingin sa kanilang shop window, na sinasabi nila na sa kabila ng napakaraming mga item, walang search feature. Nakatingin kay So na komportableng nagbabrowse sa shop, nagtanong ang magkapatid kung paano niya iyon ginagawa ng napakadali. At sinabi niya na ito ay katulad ng isang game na dati niyang nilalaro. Tinatawag siya, hiniling sa kanya ni Gyo na tingnan ang kanyang window, na sinasabi ang kanyang intensyong bumili ng pana at palaso. Pagkaraan ng ilang oras, habang tinutulungan sila ni So na makuha ang lahat ng kanilang mga kinakailangang item, naging kumpleto sila sa kagamitan at nagsimulang magpatuloy ng mabuti, pinatay ang lahat ng mga halimaw sa kanilang sariling paraan. Sa panunood ng kambal na magkapatid na lumalaban sa isa't isa gaya ng dati, naalala ni So na si Bomb ay isang sharpshooter, samantalang si Gyo ay isang archer para sa national team. Iniisip niya ay talagang bumubuti ang kanilang kahusayan sa pang-hunt dahil ginagamit nila ang mga weapon na pamilyar sa kanila. Naaalala niya si Bomb na naging top class na sniper sa kanyang nakaraang buhay at naniniwala siyang magagawa din ni Gyo ng pareho kung siya ay nananatili pang buhay. Iniisip na mas makakabuti na lagi silang magkasama,
naalala ni So na pagkamatay ni Gyeol sa kanyang nakaraang buhay, si Bam ay naging isang ganap na kakaibang tao at tumigil sa pagngiti. Sa kanyang paghahanap ng paghihiganti laban sa mga halimaw sa pagpatay sa kanyang kapatid, itinuon ni Bam ang lahat ng kanyang atensyon sa pangangaso ng halimaw. Dahil dito, mas mabilis siyang lumakas, at na-scout siya sa Sura Sect, isa sa 5 dakilang sekta, ngunit hindi siya naging tunay na masaya. Iniisip na ang magkapatid ay may magandang kapalaran, naniniwala si So na maaari silang maging mas malakas pa at nagpasya na titiyaking mabubuhay si Gyeol para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Nangako siyang tutulungan silang makapasok sa Flying Tiger Sect para mabuhay ang mga member ng Flying Tiger Sect na pinatay ni Bam na bilang isa siyang Sura Sect sniper. Sa pagresolba nito, nagpasya si So na bantayan si Gyeol at tumalikod upang hanapin si Bam na nag-iisa sa pangangaso, na pagtanto na nawawala si Gyeol. Iniwan ang kanilang pangangaso, parehong nagsimulang tumakbo sina Bam at So, hinahanap si Gyeol at tinawag siya ng malakas. Habang hinahanap siya, sinabi ni Bam na umalis siya sa lugar upang pumunta sa banyo at pagkatapos ay nawala. Alam kung saan siya mahahanap, binanggit ni So na nakarinig siya ng sigaw mula sa isang partikular na direksyon, at tumakbo sila roon, na ikanalito ni Bam. Pagdating sa isang tiyak na lugar, malinaw nilang narinig ang mga sigaw ni Gyeol mula sa isang hukay at lumapit para kunin siya sa loob kasama ang isang tao na nakaupo sa lupa. Sinabi ni So na huwag mag-alala, tumalon si So sa kanya, nagtatanong kung ayos lang siya. Sa pagsasabing ayos lang siya, tinuro ni Gyeol ang taong nakaupo sa tabi niya, na sinasabi na hindi siya maayos. Sa pagtingin, kinilala siya ni So na si Chian at nagulat siya, habang si Chian ay nadidismaya, napagtanto na ang kasamahan ni Gyeol ay walang iba kundi si So. Paglapit sa kanya, tinanong ni So kung kailangan niya ng tulong, ngunit nagalit si Chian. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng tulong mula sa isang tulad ni So. Nang marinig ito, lumingon si So kay Gyeol at iminungkahi na umalis sila, na nagpalito sa kanya. Ibinunyag ni Gyeol na paralisado ang mga binti ni Chian dahil sa isang mapanganib na pag-atake ng halimaw, kaya napagtanto ni So na siya ay dumaranas ng paralysis poison. Tumingin sa kanya, sinabi ni So na maaaring ito ay dahil sa mga kuneho at sinabi sa kanya na ang epektong ito ay mawawala rin. Nang marinig iyon, nagulat si Gyeol, na sinasabi na ang mga kuneho ay ang pinakamahinang halimaw na naroroon sa ikatlong bahagi, na nagpasidhi sa pagkadismaya ni Chian. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!